Isang malaking bombang pumutok sa politika matapos magbigay ng komprontasyonal ng pahayag si Vice President Sara Duterte sa harap ng mga mamamahayag at vlogger. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni VP Sara na siya may mga alam na hindi pa natutuklasan hinggil sa mga katiwalian sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. at Senadora Amy. Ayon kay VP Sara, malaki ang kanyang pagkabahala sa mga kasalukuyang isyu ng iligal na transaksyon sa gobyerno kung saan kabilang ang mga proyekto at pondo na di mo rin napunta sa maling mga kamay. Pahayag niya walang makakatakas sa katotohanan at oras na para ito'y mailabas sa publiko. Nagudyok na matinding reaksyon ang mga pahayag ni VP Sara mula sa mga politiko at mamamayan. Ang mga isyong inihain ni Sara ay tila nagsimula ng isang seryosong imbestigasyon laban sa mga diktador na dati nang ikwestiyon ng publiko hinggil sa kanilang mga financial dealings. Ang mga supporters ng administrasyon ay naguguluhan at nag-alala habang ang mga kritiko ng pamahalaan ay nagsasabing ito na ang huling hakbang para sa pagbabago. Ang isyong ito ay nagpatindi sa tensyon ng politika at ang mga pahayag ni Sara ay nagbigay daan sa masusing pagtingin sa mga anomalya sa loob ng gobyerno. Dahil sa pagkumpisal ni VP Sara, inaasahan na magkakaroon ng seryosong imbestigasyon sa mga kasong ito at maaaring magresulta ito ng mga pagbabago sa kasalukuyang administrasyon. Yes po, hindi by group. O kayo, Banateros, kausapin ko. O kayo dyan, taga-SMNI, kausapin ko. O kaya dyan, taga-ibang probinsya, kausapin ko. Hindi. Nagpasalamat si BP Sara isa-isa. Binigyan kami ng oras. Kaharap namin siya one-on-one. Nagpasalamat siya, kinamayang kami. Alam mo, ibang klaseng politiko talaga ito si BP Sara. Kakaiba. Kasi alam mo, di ba, yung iba magpapasalamat. Salamat sa inyo. Oh, bigyan ng 5,000 yan. Eh! Di ba? Ganun. Di ba? Kailangan naka-broadcast. Di ba? Kailangan kita yung mga magandang ginagawa. Ito hindi. Wala. Tapos, pangkalahatan. Para yung oras niya. Kaya, alam mo, kakabilib ako kay Bibi Sara. Kaya nga sabi ko, eto etong nung time ko na, sabi ko, BP Sara, ma'am, hindi ko na po pagtatagalin yung pag-uusap natin. Kasi alam ko pagod na kayo. Ang dami nyong inaasikaso. Tapos isa-isa kaming kinausap nyo. So nauunawaan ko po kayo. Ang importante naman sa atin, nagagawa nyo yung trabaho ninyo. Maraming salamat sa pag-iimbita nyo sa amin. No? Sabi nyo, hindi. Itong oras na ito, nakaalaang talaga sa inyo yan. Sige. O, parang ine-encourage na mag-usap kami. Sabi ko, eto na lang. Isa lang ang sasabihin ko, ma'am. Isa lang ang request ko sa iyo, ma'am. Sana po, ituloy po ninyo tumakbong presidente sa 2028. Kasi ma'am, we cannot afford to lose you. Cancer na po ang nangyayari sa Pilipinas. Pag ikaw ay hindi pa tumakbo at iba pa ang tumakbo, dadamputin tayo sa kangkungan. Alam mo, sagot ni BP Sara, sige, pag-iisipan kong mabuti. Sa akin, okay na yon. Ako ayoko i-judge si BP Sara. But I really think tatakbo siya sa 2028. Kahit sabihin niyang ayaw niya or hindi. Kasi hindi niya matitiis yung nangyayari ngayon. Kaya ipakita natin, isigaw natin na kailangan natin. Totoo yan. Ang tingin ko dito sa politika natin, cancer na. Kailangan natin ng katulad ni BP Sara. Sigaw nyo na po yan. Isigay nyo. And naniniwala ako, hindi niya tayo matatanggihan. Dahil alam niya na this time, nakita niya na mismo
kung gaano kagarapal ang gobyerno natin ngayon. Kung gaano kabulok ang sistema ng politika natin ngayon. Hindi niya lang alam. Iba kasi yung alam mo eh. Iba yung dinaanan mo. And this time, dinadaanan ni BP Sara. And I believe, hinugto pagdating ng 2028. Kung aabot pa ng 2028. Dahil kanina may usap-usapan. Ayan. Ito naman ay usap-usapan lang ng mga vloggers. Kasi nakakapagtaka talaga at nagmamadali si Martin. Di ba? Bakit? Ba't pinipilit niyang madaliin? Alam mo, may nagsasabi, kasi baka mamaya hindi na maganda ang kalusugan ni Marcos. Yung iba nga nagsasabi, baka ma-overdose kasi si Marcos. Di ba? Yan ang mga kwentuhan doon. Automatic, Vice President ang papalit. Ayaw nilang mangyari yun. Dahil pag nangyari kay Marcos, na matigok si Marcos, ay hindi hindi yayariin sa overdose o sa sakit o sa problema, sa stress. Pag natigok yan, automatic uupo si BP Sara. Yari sila. Kaya minamadaling tanggalin si BP Sara. Kaya nga, sige, gusto nyo ilabas yung impeachment? Ilabas nyo, tingnan ko kung magsasucceed kayo. Kasi ngayon, halatang halata, naduduwag na sila, wala silang makuha na hindi sila makalakap ng enough na pirma. Hindi na nila kaya ng impeachment. Bumubuelta na sa kanila yung mga pinaggagawa nila ngayon. Saka nagpa-press con. Dito hinarap niya ang mga media. Una na rin ang 2 impeachment case na inihain laban sa kanya sa Kamara. Kabilang sa basehan ng reklamo ang issue sa paggastos sa confidential funds. We do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. Why not call the office of the president? Yun, ang ganda na sinabi mo, BP Sara. 400 ang opisina na tumatanggap ng confidential funds. 400. Anong ginigisa? Isa lang. Office of the Vice President. At buti nagsalita na to. Matagal na nating sinisigaw yan eh. Hindi binibitawan ni BP. Ngayon binitawan niya na bakit hindi nyo maimbestigahan yung Office of the President. Pasok, Chua! Anong alam mo sinabi ni Chua? Ha? Itong congressman na ito. Ano sinabi ni Chua? Kasi ang iniimbestigahan nila, yung may yung walang kinalaman sa national security. Kasi ang presidente naman kailangan talagang protektahan ang security ng buong bansa ng Pilipinas. So tingnan natin, may point doon si Chua. Pero ito, I challenge you. Bigyan nyo ng confidential fund si BP Sara na maayos. Huwag nyong gipitin. Huwag nyong pagkaisahan. Pupusta ako sa inyo. Ubos ang komunista sa Pilipinas. Ubos ang NPA. Kung hindi man ubos na ubos, mababawasan ng todo. Pagbigyan nyo 1 taon, anong ibig ko sabihin? Huwag niyong sabihin na walang kinalaman sa national security si BP Sara. Alam naman natin, ito ay ginagamit para labanan itong mga makakaliwa. Kaya nga binabanatan to ng komunista si BP Sara eh. Kaya binabanatan nila yung confidential funds ni BP Sara. Dahil ang Duterte, specifically Vice President Sara Duterte, talagang binabanatan ng mga makakaliwa. Ang mga komunista, mga NPA. Di ba? So wag niyo sabihin si Marcos lang kasi presidente siya. O pustahan naman tayo. Bigyan niyo ng malaki na confidential fund si Marcos. Hindi mauubos ang NPA. Hindi mauubos ang komunista. Sa katunayan nga, lumalakas na ang komunista ngayon. Lumalakas na ang NPA. That is public knowledge. Wag na tayo magbiruan. Yan ang totoo. Yan nga sinasabi nila Greco, nasa Congress na nga yung mga komunista na yan eh. Yan ang sinasabi na ng taong bayan.
Nasa loob na mismo ng Congress. Kaya huwag niyong gawing palusot na mayroong karapatan ng executive or ang presidente sa seguridad ng Pilipinas. Hindi po. Sino sumisira ng seguridad ng Pilipinas? Yung mga lintik na komunista na yan. Yan ang totoo. Huwag niyo nang binobola mga taong bayan. Bakit takot kayo? Pagbigyan niyo lang. Sige, pagbigyan niyo lang isang taon si BP Sara, bigyan yung confidential funds. Problema natin sa komunista, tapos. Problema natin sa NPA, tapos. Di ba? Kay Marcos, gagawin niya yan? Pwe! Lakas-lakas na nga ngayon. Billions and billions of confidential funds if you want to legislate. Dahil sa mga posibleng kaharaping reklamo, nagsabi na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magbibigay siya ng pera kay BP Sara para ipambayad sa mga abogado. Nagsabi ako na wag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Hindi naman daw takot si BP Sara kahit isyuhan pa siya ng warrant of arrest ng NBI. Kaugnay naman niya sa pagbabanta niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. If I am detained, I want to be able to still see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans. Oh, ang tapang talaga ni BP Sara. Yan din ata yung suot niya, no? Nung nag-ano kami. Yan, tingnan ko nga sa pictures. Yan din ata yung sa press ko na yan. Yan na mismo. Oh, yan na yung suot niya. 'Di ba? Talagang iba si BP Sara. Inuuna niya ang taong bayan. Pero kabilib, dahil hindi siya magtatago. Haharapin niya. Sinabi niya yan. Of leaving the country to hide. Nang matanong kung pinagsisihan Etong Zoom meeting na ito. Andyan po kami. At tinanong ko rin kanina si Dr. Badoy, good thing hindi siya pinatawag. Pero may mga pinapatawag po na NBI na umattend lang nung Zoom meeting na yan. Nag-Zoom lang kami. Kasi kailangan kumalat yung balita na habang andyan dyan si Atty. Lopez at inaatake, dapat dalhin sa ospital. Walang gumagalaw. So naka-Zoom kami. 'Di ba? Ang problema niyan, pinatawag ng NBI. At may mga nagsasabi sa akin, Coach Oli, huwag ka nang umattend nung Thanksgiving party ni BP Sara. Kasi baka kayo naman ang ipatawag sa Quadcom. Diba? May mga kapamilya tayo at kaibigan nagsasabi, naku, pagkakaisa-isahan kayo ng mga yan, talagang mainit eh. Mainit sila kay BP Sara at saka mga yung tumutulong kay BP Sara, talagang gigipitin. Iipitin nila. Kaya nga, again, sinasabi ko sa inyo, si Banat Bay nga, 7 ang kaso this year lang. Ganyan po nila ginigipit. No? Yan ang labanan ngayon. So, sabi ko, hindi. Wala na tayong magagawa eh. Nag-confirm na ako. And hindi naman tayo pwedeng takutin. Kasi kung tatakutin tayo, sino na magsasalita? So, pag ayaw nilang umattend tayo at ayaw nilang ma-meet natin si BP Sara, wag na lang. Ay, hindi pwede yun. Hindi po pwedeng ganon. Nasa demokrasya tayo. Ano ba tayo? Komunista. Di ba? So, ngayon, kung gusto ninyo, kasi total, ganyan ang gagawin nyo eh. Ay, patawag yung Zoom meeting, pinapatawag ng NBI, kailangan na umattend, ganon. Ito naman ngayon, baka naman patawag din ng Quadcom. Para hindi na kayo mag-research, gusto nyo, submit ko na. I-submit ko na sa inyo kung sino yung umattend. Di ba? Para hindi na kayo nagkakaproblema. Sabihin nyo lang. Patawag ng Quadcom. Ba't kayo nasa Thanksgiving? Alam nyo naman na may pinapatawag siya ng NBI. Di ba? Padaliin ko na trabaho nyo kasi si Barbers nga nagsumbong sa NBI. Imbis na sabi nga ni Atty. Topacio, gawaing tamad yan. Imbis na nag-research siya, tapos naghabla siya. Anong ginawa? Pinaimbestigahan sa NBI, ipinasa sa NBI yung trabaho. Sabi, pambihira. Para hindi nyo na pagtrabahuin yung NBI, submit na namin yung mga pangalan nandiyan dyan. Okay sa inyo?
Di ba? Para hindi na, tapusin na natin. Kasi alam mong gagawin niya, nananakot talaga eh. Papatawag namin yan. Ilang araw lumabas sa media, papatawag namin yung mga yan. Ano yung kay Barbers? Ganun din. Ipinaiimbestigahan sa NBI yan, imbis na idinimanda na lang. Ganyan ang labanan ngayon, takutan eh. Di submit ko na yung pangalan nila, di ba? Niya ba ang mga sinabi niya tungkol sa Pangulo? Sagot ng bise. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Hindi naman grave threat yung sinabi ni BP Sara. Kasi pag namatay siya eh. Anyway, na-discuss ko na yan madalas na talagang nagbobobobobohan lang itong mga quadcom na ito. Pero inamin ng bise na may agam-agam siya sa ginagawang investigasyon ng NBI. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita nyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. Meron ng bias. Tiniyak naman ng NBI na magiging patas ang investigasyon nila. Sabi nyo yan. Hindi kami naniniwala sa inyo. Hindi sa wala kaming tiwala sa NBI, ha? Hindi po sa ganun. Pero at this moment, at this season, at this government of Marcos, hindi kami naniniwala sa inyo. Alam niyo kung bakit? Si BP Sara nga hindi naniniwala eh. Mas paniniwalaan namin si BP Sara kaysa sa inyo mga NBI. Kasi nakikita namin eh. Kayo ginigipit ng Pangulo eh. Si BP Sara kahit gipitin, pumapalag. Diba? So, hindi kami naniniwala sa inyo, NBI. Hindi naman sumipot ang bise sa nire-schedule ng sabpina. Nagpadala lang siya ng sulat kung saan itinanggi niya ang reklamong grave threats at paglabag sa Anti-Terrorism Act na posible ikaso sa kanya. She vehemently denied the accusation that she threatened the President, the First Lady, and the Speaker. Sa gitna niyan, umuusad naman ang inihaing disbarment case ni Larry Gadon para bawiin ang lisensya ni BP Sara bilang abogado. Ayon sa Korte Suprema, nasa agenda na nila ito at nakatakdang talakayin sa susunod na taon. Bago yan, mayroon pang nakabinbin na disbarment complaint laban sa bise dahil naman sa panununtok niya sa isang court sheriff nung alkalde pa lang siya sa Davao City. Galing nila, no? Ganyan sila maghalukay ng kaso. Ang tagal na niyan. 'Di ba? Halukay kaso talaga itong gobyerno. Para rekomendasyon tungkol dito. Cases been transferred from one justice to another because the justice assigned usually retires. So hindi pa na-actionan ng I don't know who is the current justice in charge for that. Nagbabalita mula sa frontline, Gary Dela. Ito, tingnan po natin to ha. Ayan, ito po yung kaninang nakausap ko po si BP Sara dyan. Shout out sa iyo, Coach Ollie. Maraming salamat sa iyong suporta. Merry Christmas and a Happy New Year. Maraming salamat din sa iyo, BP Sara. And sana yung request ko, pagbigyan mo na. Ha? I hope you will be the next president. Sooner or later. Merry Christmas din sa iyo. And salamat sa suporta mo sa bansang Pilipinas. At eto naman yung isang video niya na pagsuporta niya kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, suportahan natin si Pastor Apollo Kibuloy para sa kaniyang mga pangarap para gumanda at mulambo ang atoang nasod. Yun. Ang ibig sabihin ata nun nung Bisaya na yun, ginugel ko. Dan Fernandez, nakakuha ko sa iyo ng style. Si attorney Google, Dan Fernandez. Ang ibig sabihin ata nun para sa pag-unlad ng ating bansa. Yan. No, pero kung may mga Bisaya dito, ilagay nyo na lang dyan sa comment section kung ano yun, ano ibig niya sabihin. Pero yun ang pagkakaunawa ko sa sinabi ni BP Sara according sa Google. Maraming salamat. Ito naman, pag-usapan natin.
Itong magkapatid na budol-budol. Ito si Amy, budol-budol din. Pakinggan natin. Pirma na lang ng Pangulo ang kulang sa mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget matapos itong aprubahan sa Bicameral Conference Committee. Kabilang na dyan ang kontrobersyal na pondo para sa AKAP ng DSWD na unang inalis sa bersyon ng Senado, pati na ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nadagdagan. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago na aprubahan sa BICAM ang panukalang mahigit 6 na trilyong pisong 2025 national budget, nagkaroon daw muna ng mahabang diskusyon sa pondo ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Inalis kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan At discuss muna natin yan Lagyan natin dito picture nito si Hi. Nawala na yung picture mo, Amy. O yan, yung picture ni Amy, lagay natin. Budol-budol din to si Amy. Alam mo, ang yabang-yabang pa nito, kine-question, bakit wala naman yung version ng AKAP na yan, parang redundant na yan, bakit kailangan pa niyan, wala naman sa listahan niya, bumula-bula na ang bibig niya, daming sinabi patungkol sa AKAP. Di ba? Hindi naman, wala yan bakit biglang naisingit yan, ganyan, bula-bula pala ang bibig. Yung pala budol-budol, ibinalik din pala. Anong gusto? Meron din dapat ang Senado. Para kayo naging AC/DC. Attack, collect, defend, collect. Ibig sabihin, inatake nyo lang para magkaroon kayo. Pero hindi nyo talaga planong pigilan dahil masama yung AKAP na bakit isiningit yan ni Martin. Diba? Ang issue dito, kung pangit yung AKAP na sinasabi ninyo, kung anong sinabi ninyo sa AKAP, whether applicable sa House at sa Senate, pangit yan. Diba? Kung hindi maganda yan, ba't hindi natin kailangan, yan sinabi nyo Ang dami nyong kasiraang sinabi dyan sa AKAP na yan, kung ano-ano. Diba? Narinig nyo naman yung hearing, di ba? Kung ano-ano. Ngayon, ganun din pala, papasa rin. 26 million, 21 million sa Kamara, and 5 million naman, dito mapupunta 5 million sa Senado. Pambihira, no? Naglulukuhan ba talaga tayo? Kasi ito sa bersyon ng Senado. Ngunit ibinalik ng BICAM kung saan pinag-iisa ang bersyon ng Senado at Kamara ng panukalang budget. Pero sa bersyon ng BICAM, binabaan ang pondo sa 26 billion pesos mula sa inilaan ng Kamara. Malito, bilyon! Bakit milyon yan? Bilyon! Na 39 billion. Pwede na rin itong magamit, hindi lang ng mga kongresista, kundi pati mga senador. Linaw natin yung mga guidelines para dito kasi dati ito ay sa House initiative lamang. Co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding pagkakataon. Transparency ang tawag mo ron? Dapat meron kayo para may transparency. So pag wala kayo, walang transparency. Mismo din talaga mga politiko, no? Na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Naku, ang dami na nating abulo na binibigay sa taong bayan. Ang dami na nating alam mo, hindi ako against sa pagtulong sa ating mga kababayan. Pero hindi yan ang the best na pamamaraan. Yung bigay ng ayuda. Naging ayuda country na tayo. Pambihira naman kayo, Senado. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!